Isa na namang practice drawing mga boss ang gagawin natin dito sa AutoCAD para ma-practice po natin yung mga dating command na diniscuss natin. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang una nating gagawin dito mga boss, gagawin muna natin itong mga green na ito, no? Itong mga green line na ito. Ito munang labas, no? So mag-uumpisa tayo dito sa 108mm na ito. So magla-line tayo. Baguhin ko muna yung color sa green. Then line, enter. O, click lang ako dito. Tapos i-type natin 108mm, no? Tapos ang susunod na gagawin natin itong 15mm na ito na pataas. So type lang natin 15. Ang susunod itong line na ito, ang haba niya is 42mm. Ayun, na. So 42mm. Ang susunod, ito naman yung 70mm pataas, no? 70. Pagkatapos sa 42mm uli. Pagkatapos pataas, so 15 uli siya dito, no? 15mm. Pagkatapos ito namang 130mm, no? 130mm, then enter. Ayun. So stop muna tayo ron. Gagawin natin itong circle na ito. Baguhin ko lang yung color. Circle. Ang radius niya is 10mm. O, type ko lang 10. Tapos ito namang radius na ito is 20mm, no? Circle. 20mm. Ayan. Ang susunod na gagawin natin, ipipili na natin ito. Ang radius is 70mm, no? So, pili. Ang radius is 70mm. Ayun siya, no? So, match properties lang natin. Ito yon, no? So, 70mm ito, ginaya natin yon. Ayan yung pili. Na-discuss naman natin yung pili command mga boss. So, ina-apply na natin dito, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito namang circle na ito na ang radius ay 10mm, no? So, circle tayo. Ngayon, gagamitin na natin ngayon yung option na 2P nitong circle, no? So, click lang natin itong 2P, 2 point yan, magmula rito. Kung ang radius ng circle is 10mm, o ang itatype natin ngayon yung diameter niya, no? Kasi nag-start tayo sa quadrant ng circle, papunta dun sa taas, no? So, ang diameter niya is 20mm. Then, enter. Ayan yung option ng circle na 2P. So, ngayon, maglaline na tayo, no? So, line, enter, shift right click, gagamitin na natin yung object snap na na-discuss natin before, no? Itong tangent. So, tangent siya rito. Tapos, shift right click sa mouse. O, tangent uli siya dito sa kabilang circle naman, no? Ayun. So, ngayon, match properties tayo. Baguhin lang natin yung color nito. O, tapos, trimming na lang tayo, no? Titrim natin ito at saka yun. So, ibig sabihin, tapos na yung line sa labas, no? So, ang susunod, gagawin naman natin, ito naman, no? Itong isang ito, na ang haba niya, 35mm, magmula rito hanggang dito, no? Ayan, 35mm siya. So, offset tayo ng 35mm. Magmula rito hanggang doon, no? So, yung lapad naman niya, ito, magmula rito hanggang doon ay 8mm. Offset 8mm. Magmula rito hanggang doon, no? Pero ang radius niya, ito. 4mm. So, pili tayo. Ang radius is 4, no? So, ayun na yun. So, pag nagawa naman yung isa, mirror na lang, no? Ayan yung mirror command. So, ina-apply na natin ngayon, pina-practice na natin ngayon yung mirror command, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, itong dalawang circle na ito, no? Ang distance niya, center to center, ay 40mm. So, ibig sabihin, magla-line tayo rito sa gitna.
Kung 40 mm yan, mag-offset tayo ng tig 20, no? So, offset 20 mm sa taas at saka sa baba. Ayun. So, 40 yung total, no? Magmula naman dito hanggang dito, meron siyang 12 mm. Ito yun, no? Nakikita naman natin, offset ng 12 mm. Magmula rito hanggang doon. So, ibig sabihin, ang center ng circle natin, eto. Ayan, no? Na ang radius ay 5 mm. So, circle, dito tayo, 5 mm, no? O, ayun na yung circle natin. So, erase na natin ito. Once na nagawa naman kasi yung isa, discuss na natin yung mirror na naman, no? O, ayan na naman yung mirror, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin, etong circle na ito, no? Ang radius ay 15 mm naman. So, nasa gitna siya ng dalawang point na ito. Ang radius is 15 mm. Magagamit na natin ngayon yung object snap na mid between 2 points. No? Magagamit natin yon. So, dito sa circle na ito, circle, enter. O, ito na yung pa-practice natin. No? Shift right-click sa mouse. O, gagamitin natin ito. Mid between 2 points. Aling points yung dalawa? Ito at saka ito. O, ayun na yung center ng circle, no? Na-discuss ko yan nung previous video, no? So, ngayon, ang radius niya is 15 mm. Ayun. Instead na gumawa tayo ng line dito, tapos line dito, tapos gagawa ng circle dito, o yung option na yon na mid between 2 points, yun na lang yung ginamit natin, no? Ngayon, ito naman, ang gagawin natin, no? Center to center, meron siyang distance na 45 mm. So, magagamit na natin yung copy. Magmula rito sa center, 45 mm. Then enter. Ayun, no? Tapos, ngayon, itong susunod, 65 mm naman. So, magagamit na naman natin ngayon yung object snap option, no? Shift right click. O, na-discuss ko nung previous video, itong option na from, no? So, from center, tapos, magmula rito hanggang doon, 65 mm naman siya, no? 65, then enter. O, yun. So, center to center, 65 mm. Para ma-check natin kung tama, no? So, magda-dimension tayo. Linear. Ito, magmula rito hanggang dito sa center ng circle na ito, 42. So, ayun siya, no? Tama. Tapos, check natin yung iba pa. Iko-continue na lang natin. Magmula rito hanggang doon, 45 mm. So, tama na naman siya, oh, no? So, ito, 65 mm. So, tama naman siya. So, ibig sabihin, yung mga option sa object snap na ginamit natin ay tama, no? So, ngayon, i-dimension na rin natin ito. Magmula rito hanggang dito sa center ng circle na ito is 130 mm. Ayan, no? Ayan. So, ngayon, stop muna tayo sa dimensioning. Na-check naman natin na tama ito. Ngayon, gawin na natin ito. Magla-line tayo rito. Quadrant to quadrant. Tapos, quadrant to quadrant. O, tapos, titrim na lang natin, no? Itong nasa loob. Ayan, no? So, ngayon, para yung kapal makuha, max properties na discuss naman natin. I-max properties natin ito. Ayan yung kagandahan ng practice drawing mga boss, no? Yung mga previous command, nagagawa natin dito, no? Hindi lang yung dinidiscuss ako ng command, no? Discuss ako ng discuss, pero hindi naman natin ginagawa dito sa actual drawing, no? Ayan ang advantage ng gumagawa tayo ng drawing exercises, mga boss, no? Ang susunod na gagawin natin, lagyan na natin ng dimensioning, no? Kung tama yung pinanggagawa natin. So, magda-dimension na tayo, linear, no muna, no? So, ito, ang distance nito, hanggang dito ay 8 mm. So, tama siya. Magmula naman dito hanggang dito ay 12 mm. So, tama na naman siya, no? Ito, center to center. Pwede rin quadrant to quadrant, no? 40 mm yan, no? Tapos ito naman,
end to end nito, 70 mm naman. So, tama naman, no? Nakikita natin. Tapos, ito naman, 15 mm. Ayun. So, tama siya, no? So, magmula naman dito, hanggang dito is 35 mm. So, tama na naman siya. Tapos, annotate na lang tayo, dimension continue, hanggang dito, 108 mm, no? Tapos, alin pa, no? So, kung titingnan natin, yung mga linear dimensioning, tapos na. Ito namang mga radius ang ilagay natin. Punta tayo sa dimension radius. Ang radius nito ay 5 mm. So, tama siya. Ang radius naman itong nakapili na ito ay 4 mm. So, tama siya, no? So, ito naman, 10 mm. Tama na naman siya. 15 mm ito. Tama na naman. Ito, 15 mm. Tama na naman. Ito, 10 mm. Tama siya. Ito, 20 mm. Tama na naman siya, no? So, kung titingnan natin mga boss, i-check natin. Ito, no? Hindi pa nalagyan, 70 mm. So, tama naman siya, no? I-check natin. Etong mga radius, ito, tapos ito, etong dalawa, etong dalawa, tapos yung mga linear dimensioning, ito, at saka ito, etong dalawa, at saka itong tatlo dito, tapos ito naman, at saka itong dalawang ito, yon. Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.